Hindi lahat ng utang masama, pero may 7 bagay na hindi mo dapat utangin kahit kailan. Dahil lalo ka lang mahihirapan financially. At panoorin mo to hanggang dulo dahil malalaman mo kung kailan lang talaga magandang mangutang. Okay, ito ang unang hindi mo dapat utangin. Shopping para sa luho. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit marami ang nalulubog sa utang. Kapag inutang mo ang bagong cellphone, gadgets, branded na damit, o iba pang luho dahil lang trending, tapos hindi mo naman talaga kailangan, malaking posibilidad na magsisisi ka rin sa huli. Habang tumatagal, bumababa ang value ng mga binili mo. Pero yung utang mo, nandyan pa rin at kailangan mo pang bayaran buwan-buwan. Wala namang masama kung gusto mo bumili ng mga bagay na gusto mo. Pero mas maganda kung kaya mo itong bayaran ng cash at afford mo talaga. Isa pa, marami sa mga gadgets at iba pang luho ang bumababa rin ng presyo paglipas ng ilang buwan. Kaya kung gusto mo pa rin ito, pag-ipunan mo na lang muna o maghintay ng sale. Tandaan, hindi malaking kawalan kung hindi mo kagad ito mabibili, lalo na kung hindi naman yan basic necessity. Number 2, travel at bakasyon. Masarap naman talagang magbakasyon. Makapag-relax ka, makabanding mo pa ang pamilya o mga kaibigan. Pero tandaan, ilang araw lang ang bakasyon. Samantalang ang utang, posible mong bayaran ng ilang buwan o posible ring taon. Mas fulfilling bumiyahe kapag alam mong hindi mo magiging pasalubong mula bakasyon ay financial problem dahil sa utang. Pwede mo naman pag-ipunan yung dream vacation mo. Magtabi ka kada sahod or kada buwan. Pwede rin ilagay mo sa digital banks para kumikita ng interest habang hinihintay mo ang bakasyon mo, na around 3 to 5% or even more yan as of this recording. Like Maribank, BPI Todo Savings, GoTime at iba pa. O kaya, gumawa ka ng savings goals tulad nitong sa GoTime for travel. Mas masarap talagang magbakasyon kapag memories ang inuuwi mo, hindi utang. Number 3, bonggang celebration. Pansin ko sa ibang Pinoy, okay lang mabaon sa utang basta magkaroon ng engranding handaan para ma-impress ang ibang tao at mga bisita na baka yung iba nga doon hindi mo naman kilala personally. Birthday, kasal, reunion o fiesta. Wala namang masama na i-celebrate yan, pero hindi ito dapat iutang pa. Tandaan, isang araw lang ang selebrasyon, pero ang utang posible mong bayaran ng maraming buwan o even taon, kaya hindi worth it na exchange yan. Kung gusto mo talagang maghanda ng medyo bongga, mas maganda kung pag-ipunan mo muna, o kaya naman gawing simple ang celebration at imbitahan lang ang mga taong tunay na mahalaga sa'yo. Huwag magpabaon sa utang para lang sa likes, comments o validation ng ibang tao. Hindi mo kailangang i-please lahat ng tao at kamag-anak mo dahil in reality, makakalimutan din ng karamihan ang handaan mo paglipas ng ilang linggo o buwan. Pero ikaw, dahil sa utang, may burden ka financially. Number 4, sugal at bisyo. Kapag nangutang ka para sa sugal, alak o iba pang bisyo, nawawalan ka na nga ng pera, may utang ka pa. Kaya double whammy. Marami ng pamilyang nasira, negosyo ang nalugi, at trabaho ang nawala dahil sa sobrang pagkalulong sa sugal at bisyo. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon kung mangungutang ka pa para sa mga ito. Kung gusto mong makaahon sa problema sa pera, ang unang hakbang ay itigil ang mga bagay na lalo kang nilulubog sa utang. Pero may isa pang utang na nagpapahirap sa mga Pinoy, lalo na sa mga middle class earners. Number 5. Lifestyle na hindi mo afford. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nalulubog sa utang. Yung nangutang ka pa para lang magmukhang mayaman o makasabay sa lifestyle ng mga kaibigan, katrabaho o sa mga napapanood mong uso sa social media. Tumaas nga yung lifestyle mo pero baon ka naman sa utang. Latest iPhone, bagong kotse, motor, kondo o kung anumang status symbol. Wala namang masama kung gusto mong magkaroon ng mga yan. Ang tanong lang, afford mo ba talaga? Mas maganda kung unti-unti mang tumaas ang lifestyle mo, dapat tumataas din ang kinikita mo. Imbis utang lang ang tumataas.
Walang problema kung kaya mo yang bilhin in cash or kung uutangin mo nga ay may kakayahan kang bayaran nito buwan-buwan nang hindi ka nagigipit. At mas delikado pa itong susunod na utang na lalong nagpapahirap pero ginagawa pa rin ng ibang Pinoy. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat. Number 6, pambayad ng isa pang utang. Ito pansin kong ugali ng ibang Pinoy, yung tapal utang. May luma ka na ngang utang, tapos dahil malapit na ang due date o nahihiya ka na sa pinagkakautangan mo, kaya mangungutang ka ulit sa iba para ipambayad dito. Kaya imbes na mabawasan ang problema, ay lalo mo lang dinadagdagan. Dumami ng utang mo, pati interes, hanggang sa mahirapan ka nang makaalis sa debt cycle na ito. Kung gusto mo makaahon, kailangan mong ihinto ang pagdaragdag ng panibagong utang. Mas magandang mag-focus sa pagbabayad ng existing mong utang, magbawas ng gastos at humanap ng paraan para madagdagan ang income mo. At yung susunod, napakadelikadong utang na hindi napapansin. Number 7, negosyo at investment na hindi mo naiintindihan. Isa ito sa pinakamapanganib na dahilan para umutang at marami na rin ang napahamak dito. Yung mangungutang ka para sa isang negosyo o investment na hindi mo pa talaga naiintindihan. Dahil nadala ka lang sa hype, sa sinabi ng ibang tao, o gusto mo lang gayahin ang nakita mong trending. Tandaan, parehong may risk ang negosyo at investment. Isipin mo, nangutang ka ng dang-dang libong piso, tapos nalaman mong scam lang pala o get rich quick scheme ang pinasukan mo. Minsan, bibigyan ka pa ng kita sa simula para makuha ang tiwala mo. Pero kapag mas malaki na ang nilabas mong pera, bigla na lang silang maglalaho na parang bula. Ganun din sa negosyo. Kung hindi mo pa nasusubukan ang idea mo, wala ka pang customers at hindi mo pa alam kung kikita ba talaga ito, bakit ka agad mangungutang ng malaking halaga? Mas makatwiran lang na umutang para sa negosyo kung mayroon ka ng existing business na kumikita na at kailangan mo na lang ng dagdag puhunan para mag-expand. Hindi mo rin kailangan umutang ng dang-dang libong piso para makapagsimula. Mas magandang magsimula ka sa maliit. Mag-test muna ng idea at gamitin ang skills, experience at resources na mayroon ka na ngayon. Kapag napatunayan mo ng gumagana ang negosyo mo at kumikita na talaga ito, saka mo pag-isipan kung kailangan mo pa talagang umutang para palakihin ito. Dahil tandaan, kapag hindi naging successful ang negosyo, lugi ka na nga, may utang ka pa. Pero, kailan ka lang ba dapat mangutang? Number 1. Kung magpapalaki ito ng income mo, okay lang umutang kung base sa maayos mong computation na mas malaki ang potential na kikitain mo kaysa sa babayaran mong utang plus interest. Halimbawa, 10% ang interest ng utang mo, pero gagamitin mo ito sa existing business mo na kumikita na. Proven concept mo na yan at may potential na magbigay ng mas mataas na return. Sa ganitong sitwasyon, pwede itong may turing na good debt. Pero kung mangungutang ka nang hindi mo alam kung kikita ba talaga o umaasa ka lang na baka gumana, ibig sabihin hindi mo alam ang totoong numbers mo at para ka na ring nagsusugal. Pwede na rin kung ito ay para sa tools, equipment o skills na makakatulong magpataas ng income mo. Basta siguraduhin mong may malinaw itong may dadagdag na value at hindi lang para sa luho. Number 2. Kung emergency at wala talagang ibang option. Okay lang umutang kung wala ka na talagang ibang choice dahil sa isang emergency. Pero para hindi ka humantong sa ganitong sitwasyon, importante talagang bumuo ng emergency fund. Ideal na magkaroon ka ng ipon na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong average monthly expenses. Halimbawa, kung 10,000 pesos ang monthly expenses mo, magandang target ang 30,000 pesos hanggang 60,000 pesos. At kung freelancer o self-employed ka, mas mabuti kung kaya mong palakihin ito ng hanggang 1 year ng expenses mo. Number 3, kung kaya mong bayaran ng buo at on time. Okay lang umutang kung afford mo itong bayaran at kahit mawalan ka pa ng trabaho bukas, ay mababayaran mo ng buo at on time pa rin.
Ako personally guys, gamit na gamit ko ang credit card. Especially pag nasa mall or let's say naggrocery ako sa Robinson Easy Mart after mag-workout sa gym. So imbes magdala ako ng malaking pera sa gym, credit card na lang para may points pa at sabay gamit din ng GoTime card para may points din doon na makuha. Ito yung rule ko sa sarili ko. Kung magkano ang ginastos ko, babayaran ko ng buo bago ang due date. Hindi minimum payment kundi in full. Bottom line, hindi masama ang umutang. Ang masama ay umutang para sa maling dahilan na lalong magpapahirap sa'yo. Simple lang ang rule. Huwag umutang para magmukhang mayaman. Mangutang lang kung may malinaw itong may dadagdag na value sa buhay mo o makakatulong itong mapalaki ang income mo. At kung gusto mo subukan ng mga digital banks like Maribank na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. Na kung gusto mong makaipon habang nagbabayad ng utang, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.